Nung nakaraan pong yung hearing dito, sabi ni Matubato na close daw niya po kayo. Ang sabi niya, more than 20 years kayong magkakilala at close kayo, pamahigit pa sa magkaibigan. Pero nung tinanong siya, for the record, Mr. Chairman, nung tinanong siya kung ano ang ranggo mo, sabi niya SPO4. Nabasa ko po dyan sa ano niya, sabi niya SPO4. Sabi ko, nagtaka lang po ako, at sinabi niyo, hindi naman kayo gaano ka-close talaga ni Matubato, tama po ba? Yes, Your Honor. Sabi niya, close daw. So, nung tinanong siya kung anong ranggo mo, sabi niya SPO4. So, ang ranggo mo SPO4 ka ba o SPO3? SPO3 po, Your Honor. SPO3. So, kung close na close sa'yo si Matubato, hindi niya malalaman yung ranggo mo at hindi siya magkakamali dito, no? Narinig natin yung statement mo dito sa mga tanong sa pag-cross examine, pag-testimony mo rito. Walang hindi pabago-bago yung salita mo. Makita natin yung statement ni Matubato dito. Pabago-bago yung statement niya. Pagka napupuna mo na nalaman natin na mali siya at nagbago-bago yung statement niya, nagdadahilan na naman siya. So, sinabi niya na ganun ba talaga pag mag-aedad ka? Sabi niya, pag mag-aedad na daw, nakakalimutan. Ganun po ba talaga pag nakakaedad, nakakalimot ka? Lahat po ba nakakalimutan? Hindi naman. Depende siguro, Your Honor. Depende Hindi naman. siguro. Gusto ko pong itanong sa inyo, kilala niyo po ba ito si Sunny Buenaventura? Yes, Your Honor. Kilala niyo po, sino po si Sunny Buenaventura po? Siya po ang dating driver bodyguard ni then Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi niya po ni Matubato na close daw po kayo kay Sunny Buenaventura. Nung nag-retire na po si Sunny Buenaventura, siyempre kasama kami sa umaga, mag-jog walk, mag-coffee. So close kayo? Kilala po. Magkakilala kayo? Magkakilala. Pero kung close na... Sa amin kasi sa probinsya, sa city, sa Jinsan na Mr. Chairman, pagka kahit ako man, close ako sa driver ko eh. Yung mga tao ko, close ako doon sa mga tao ko. Sa probinsya namin, kahit na malalayong lugar, nagkakilala kami. Hindi, kumbaga, hindi ka siguro taga Jinsan kung hindi mo kilala yung mga pamilya, yung mga malaking pamilya, especially kahit hindi mo sila kaibigan talaga, pero at least nagkakilalan kayo, no? Ganun talaga halos pwede mong kung ikaw magtestimony dito, pwede kang magturo ng mga kakilala mo doon sa lugar mo para lang mapaniwala mo sila na totoo yung testimony mo. So ganyan po ang kino-cross examine natin dito lahat, tinatanong natin lahat kung anong mga possibility kung maniwala kami o hindi. At ito nga, continue itong investigasyon sa extrajudicial killing. At sinabi nyo na hindi totoo lahat ng statement ni Edgar Matabato. Totoo pa ba? Opo, Your Honor. Ano po bang, sa statement niya, alam ko nanonood po kayo, ano po bang totoo doon sa statement niya? Ano lang po totoo doon sa lahat ng statement niya mula nung umpisa? Pangalan na siguro niya, Your Honor. Ayun. Mato ba totoo? At Mr. Chairman, for the record, Mr. Chairman, siguro itong issue na ito, hindi lang ito siguro ang pagtutuunan natin ng pansin dahil
Dito, this committee we investigate, gather information, and legislate. Wala kaming pinapanigan dito o sinong we don't want to persecute or single out anyone else, like na sinasabi ko na hindi tayo pwede magprotekta dito ng mga witness dito o hindi tayo magtatago sa katotohanan, kundi ang mga katotohanan ipaalam natin sa buong bayan ng Pilipino. At lahat yan ang ginagawa dito sa komitiba na ito. At ako po ay natutuwa sa patuloy-tuloy na pagdinig itong extrajudicial killing. Pero ang aking suggestion na Mr. Chairman, na hindi lang po sana tayo focus dito dahil dito sa mga killings na ito, kundi yung mga naaresto, mga sumuko, mag-focus din po sana tayo sa rehabilitation doon sa mga naaresto. Kasi ilan yung natala na nag-surrender, naaresto, 700,000, tapos yung naaresto 22,000. So kailangan siguro natin na mag-focus din tayo doon sa mga sumuko na 700,000 na ma-rehab sila lahat at matulungan natin. So for the record, Mr. Chairman, yun siguro kailangan din natin tuunan ng pansin, no? Tayo magtulungan, hindi natin wag natin sirain ang ating sariling bansa, ang sariling tahanan natin. Magkaisa tayong lahat. Hindi natin suportahan natin ang ating ang mabuting advocacy ng ating pangulo, no, para sugpuin itong illegal drugs. At this is the first time, no, sa buong buhay ko ito ay napakasaya sa sarili ko, ang feeling ko, napakasaya ko dahil itong administrasyon na to ang unang talagang head-on dito sa problema ng illegal drugs. Alam nyo, yung illegal na drugs na yan, katulad ng statement ko nung kabataan ko, hindi ko dinideny na tumikim din ako ng mga ganyan, pero doon ko na-realize lahat na hindi talaga maganda. Kailangan, pag sinabi ng ating Pangulo na stop talaga, walang droga dito sa bansa, talagang walang droga dito sa bansa. At yan ay suportado ko ang advocacy ng Pangulo. Lahat ng mga instruction doon sa ating mga kapulisan na talagang ihinto na yung pinagbabawal na gamot dito sa ating bansa. Para sa gayon, umusad ang ating bansa at magkaroon tayo ng progresibong bansa at magkaroon ng maraming trabaho ang mga tao at tayo ay masaganang manirahan dito sa sariling bansa. Maraming salamat, Mr. Chairman.